Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. Nagpapatuloy ang pagpapatupad ng US blockade sa mga barko ng Iran sa Strait of Hormuz. Nito lamang Lunes, August 3, sa ulat ng United States Central Command, nasa 44 na commercial vessels ang nagreroute, 2 ang pinatigil ng US at 2 ang inakyat upang inspeksyonin. Giit ni US President Donald Trump, nasa ilalim ng full control ng US military ang Strait of Hormuz, kaya pabubuksan na niya ito ng tuluyan ngayong Martes bilang unang bahagi ng kanyang plano. Pagkatapos ay isusunod niya ang pagpapatupad ng denuclearization ng Iran. They're going to go quickly, one way or the other. It's not very complex. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one. And phase two is we then will talk about the nuclear capacity. We're very strong on it. They cannot have a nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. Kasunod ito ng anunsyo ni Trump na negosasyon sa pagitan ng Iran at US na aniya ay sinimulan ngayong Martes. Pero kasabay nito, inatake ng Iran Revolutionary Guard ang isang base ng Amerika sa Kuwait, partikular sa Doha gamit ang ilang drones. Ilang oil tanker din sa Gulf of Oman ang inatake nito base sa ulat ng British Maritime Trade Organization. Base sa mga pangyayari, nagbabala si dating US Army Vice Chief of Staff, retired General Jack Keane sa Trump administration sa muling pakikipagnegosasyon sa Iran. Partikular niyang tinukoy ang Pakistan at Qatar na aniya ay mga compromised mediators. Aniya, nasa Iran ang panig ng mga nasabing negotiators base sa intelligence service ng US at napatunayan na iyan sa ilang ulit na tila inililigaw ng mga ito ang US sa tunay na intensyon ng Iran. It is well known in the Middle East region by our intelligence services, by all the players, that the Pakistanis and the Qataris are compromised because they favor Iran at the expense of the United States. This is historical, this is not new. And yet they're the mediator. So their influence here, I think, has played a part in misleading the United States in terms of Iran's real intentions. Dapat din niyang magmatsyag ang Amerika sa tuloy na intensyon ng Saudi Arabia kahit pa nagpakilala itong kaalyado. Binigyang diin ni Kian na kung gugunitain, tumanggi ang Saudi na ipagamit ang kanilang airbase at airspace sa Operation Epic Fury na buksan ang Strait of Hormuz. Sa halip ay pinigilan paan niya nito ang operasyon, gayong wala naman silang alam patungkol sa detalye ng plano. Sa paniwala ng dating military official, hindi nais ng Saudi Arabia na magsakripisyo kahit kaunti para mapatigil ang agresyon ng Iran sa gitnang silangan sa kabila ng pabor na naitutulong ng US sa kanila. They fly our airplanes, we train their pilots. They drive our tanks and other vehicles, and we're about to cut a deal with them on F-35s, the most advanced fighter the world has ever done. Despite all of that, it's shameful, in my judgment, that they are not willing to accept risks to support this president when he is putting everything on the line here to rid this region of Iran and the predator it has been for 47 years. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.